19. Vincent POV. He's dead. Narinig ko ang bulong ni Walter and the next thing I knew ay mabilis akong umikot sa ere at malakas na bumagsak ang likod ko sa lupa. Mr. President, mabilis na lumapit sa akin si Ryan to help me stand up. Captain Rome! Inis na baling ni General dito. Pasensya na po talaga, Mr. President. Apologize at once, Rome. Siyang presidente ng ating bansa. General Del Mundo told Celeste. He touched me without my permission. Sabi nito at binato ako ng matalim na tingin. Rome! Huminga ng malalim si Celeste. Nakatayo na ako at nakatutok ang mata ko sa mukha niya. Nagpalit-palit ang tingin niya sa aming dalawa ng general. Whatever, sabi niya. Paumanhin, Pangulo. Ngunit alam kong higit na ikatutuwa akong gawin itong muli kung susubukan mo akong hawakan muli. She's a no-hug person. Boring! Sabi ni Zaya. Shut up, dude. Sabi ni Celeste. Didn't you hear what I just said? Hindi ka si Rome. Hindi mo ba ako naaalala? We're married. Nabalot ng katahimikan ng lahat sa amin. Madam President, we are so glad you're back. Akala namin namatay ka na talaga. Dagdag ni Ryan. Tinitigan kami ni Celeste at bumaling sa mga kasamahan niya sa Ace Team at malakas silang nagtawanan. Sorry, Mr. President, pero si Rome, Madam President, might as well as Mary Hitler, sabi ni Walter. Hey, that's a foul, Celeste yelled at him. Nahugot ko ang hininga ko nang lumapit siya sa akin at ilang dipa na lang ang layo namin. This is not the first time I got that right. Baling niya sa mga katim niya. Yep, may nagsabi rin sa'yo nung nasa US pa tayo na kamukha mong First Lady ng Pilipinas. Sabi ni Draven. Kasi ikaw, sabihin mo sa akin na nangyari sa'yo 2 years ago. I know this is confusing pero I can feel it. Ikaw si Celeste. Huminga siya ng malalim at tinignan ako. 2 taon na ang nakakaraan. Iyan bang panahon ng coronavirus? Nasa Afghanistan ako. Tumutulong sa mga tao dahil doon ang aking kampo. Nagsisinungaling ka. Bakit ko naman gagawin yun? Go ahead and check me out because hear me out, Mr. President. Mas lumapit pa siya sa akin. I am not your first lady or what he calls Madam President. And definitely, I'm not your wife. Celeste! Ako si Captain Rome Marie ng Ace Team. Ngayon, kung hindi ka makapaniwala sa akin at patuloy kang titingin sa akin bilang iyong asawa, I don't think me and my team will be able to protect you. She has this American perfect accent na maaaring iba kay Celeste pero everybody can learn that, especially if you live in the United States for the past 2 years. Celeste, please! Hindi ako ang asawa mo, she told me. Mr. President, Ryan called at me at mabilis na umiling as if telling me not to push it. Captain Rome, tawag ni General Del Mundo sa kanya. Yes, General. Know that the President needs you and the team. I know that this is crazy for both of you because, Captain Rome, you really look like Miss Celeste. Pero I'm telling you, Mr. President, she's not her. I know her parents and family. She's really from the US, but her mom is a Filipino. Tila hindi inaabsorb ng utak ko ang sinasabi niya. Nahihirapan akong iproseso na ang babaeng nasa harapan ko na kamukhang kamukha ni Celeste ay hindi ko asawa. Naniniwala ba kayo na may 4 na tao sa buong mundo na kamukhang kamukha natin? Yuki said. I've heard, sagot ko. Lumayo na si Rome sa akin. I'm sorry, Captain Rome. I just really miss her so much and mistook you for her. Ayos lang, sabi niya. Hindi ko alam kung anong meron sa akin. Ibang-iba siya kay Celeste pero yung fact na same-faced, height, voiced, ay nagbibigay ng malaking pag-asa sa akin na itinatago niya lang ang katotohanan. Now that everything is settled, Ace Team, I believe you are already prepared. Sasama na kayo sa presidente and before you go, please, Rome, park this jet into its proper place, sabi ni General Del Mundo.
Sir, yes sir. Rome answered. Mabilis siyang sumakay sa fighter jet na walang kahirap-hirap. Napatingin kaming lahat sa kanya habang nakaupo siya. Hinahangin ang buhok niya na siya nagbibigay ng daan para mas makita ko ng klaro ang mukha niya. Bumaling siya ng tingin sa gawi ko at ngumiti. And with that, I knew. That same smile and feeling that only Celeste can give me that. Sinuot niya ang tila headphones. This is Captain Romery Scottfield of A's team, preparing for takeoff. Anunsyo niya at dahan-dahan ng sumarado ang fighter jet na iyon at ilang minuto pa'y nasa himpapawid na iyon. Sorry, Mr. President, to say this, but I don't know which one is cooler. Celeste or Rome? Sabi ni Ryan. Pareho, tanging nasabi ko. Pareho silang tao. Ewan ko ba, Mr. President, ibang-iba po talaga si Rome sa akin kumpara kay Madam. I don't know. Alamin mo lahat tungkol sa kanya. Dig deeper. Nasa tapat na kami ng palasyo. Kamusta ang bagong team? Tanong sa akin ni Ferdy. Magaling sila pero yun lang kailangan namin. We need to make sure that you are safe, he said. Gutom ka na ba, Vincent? Gusto mo bang kumain? Tanong sa akin ni Selena. No, not really. Tila hindi ako makaramdam ng gutom. Na-meet yun na ba yung babaeng sinasabi ko? Pam was cut off ng pumaradang itim na van. Nandito na sila, sabi ni Ryan. Ang bagong team na idadagdag ng security at safety team para sa inyong lahat. Ang Ace team. At mula rito ay naunang bumaba si Zaya. Kasunod niya si Draven. Saka si Walter. Sinundan naman ito ni Yuki. Good afternoon. Sabay-sabay nilang pagbate. Kumunot ang noon ni Ryan. Nasaan si Kapitan Rome? Tanong niya. Bumukas ang driver's seat at tila mas natigilan sila nang bumaba si Rome doon. Hihimatayin ako. Nakakakita ako ng multo, Ferdy said. Hindi ito nangyayari. Naku. Natigilan si Selena na nakatitig sa kanya tulad ng nangyari sa akin. Sabi ko na hindi ako nagkakamali. Alam kong ikaw yan, Pam said as she was rushing to hug Rome. Celeste! Pero bago siya makalapit ay humarang na ako. You don't wanna do that. The last time I did, she threw me to the ground. Ano ba sinasabi mo, Vincent? Si Celeste yan. Alam ko yan. Of course, I know it's her. Pam was so emotional. Hindi niya ba tayo naaalala? No. That's not it, Pam. Hindi ko pa alam ang nangyari pero she said, she's not Celeste. I am not. Really? Nagulat ako nung mabilis na nakalapit na pala ito sa amin. Hindi ko man lang siya naramdaman. Celeste! Iiyak na talaga si Pam ngayon. I know this is awkward because Mr. President told me, katulad rin ng sinasabi ng iba na I have the same face as a former First Lady, but I want you all to be rest assured that I'm not her. I am Captain Romery of A's team, and we will take care of the President and his family until we catch the one who's trying to kill him. Pam started crying at nag-walk out. Bumaba si Selena. Ano bang palabas ito? Paanong buhay ka? Miss Selena, the First Lady of the country? I heard a lot about you, pero hindi ako namatay para magulat ka na nabuhay ako. I am not whoever you think I am. My job is to secure your safety. Madam President? She said that while looking at Selena. She's not Madam President. Sabi ko. Ang nga sa isip ko ay, that titles only belong to you. Gusto kong sabihin sa kanya yun. But you are together, so it is just the same thing. We will just settle ourselves and we will tour around the palace and we will cover the night shift. She said at mabilis na lumakad sa team niya. Let's go, team! Nauna siyang lumakad at sumunod sa kanyang miyembro ng Ace at umhabol naman si Ryan sa kanila. How come? Paano nangyari ito, Vincent? Are you really sure na hindi siya si Celeste? Ferdy asked me. To be honest, I am not sure but
Magpapaimbestiga na ako. Hindi siya si Celeste eh. Sabi ni Selena. Confident si Celeste, pero that woman is so full of herself. Hindi ako nakasagot agad. Pupuntahan ko lang si Pam. Sabi ni Ferdy. Pam, POV. Gusto kong tawagan ng kapatid kong si Primo pero hindi ako makapag-cellphone ng maayos dahil nanginginig ang mga kamay ko. Matagal ko nang kasama si Celeste. Halos lahat ng bagay ay alam ko sa kanya, pati parte ng katawan niya. Natigilan ako nang may pumasok sa isipan ko. Ang tattoo niya. Tama. May tattoo si Celeste ng pangalan ng anak nila ni Vincent. Sa ilalim lang ng batok niya. I need to see that. That will prove she is Celeste. Mabilis kong tinahak ang parte ng palasyo na para sa kanila. Agad kong binuksan ang pintuan nang malaman kung anong kwarto niya at eksaktong nakatayo siya sa salamin ng dresser. Mabilis na dumapo ang tingin niya sa akin. Nakatalikod siya sa akin at nakatingin siya sa akin sa salamin. She's just looking at me intently. Walang emosyon, pero hindi iyon ang dumurog ng puso ko. She's wearing a binder. Nakahubad ang army jacket na suot niya pero naka-cargo pants pa rin siya. What broke my heart was clearly looking at her back. Pero ni isang tattoo ay wala akong makita doon. Hindi nga siya si Celeste. Hindi siya nagpapanggap. Ibang tao nga siya. I'm sorry. Sabi ko. Anong kailangan mo? Please allow me. Lumapit ako sa kanya. Nakatalikod pa rin siya sa akin. Mabilis ko siyang niyakap at halatang nagulat siya sa ginawa ko. I know now. Hindi ka nga si Celeste. Pero seeing you, magkamukha kayo. And I just wanna hug you dahil miss na miss ko na siya. Bumitaw na ako at naglakad palabas. Hindi siya nagsalita at nagpatuloy na nakatingin sa akin hanggang sa makalabas ako at maisarado ko ang pinto. Mabilis akong lumayo sa kwarto na yon. Umasa ako. Akala ko buhay pa siya. Wala na pala talaga. Hindi na pala babalik ang alaga ko. Celeste's POV. Nang tuluyang isarado ni Pam ang pintuan ng kwarto ko ay mabilis akong lumapit at nilak iyon. Kusang nagbagsakan ng luha ko ng ilang oras ko nang pinipigilan. Nung oras na magtama muli ang mata namin ni Vincent, lahat ay bumalik sa akin. Lahat ng sakit at paghihirap. Hindi ako namatay 2 years ago. Ginamit ko ang pagkakakilanlan ni Kapitan Rome para itago ang totoong katotohanan na ako talaga. Celeste Madeline Grayson. Buhay na buhay. At ako ay bumalik. OMG! Buhay nga si Celeste! Ano ang dahilan niya at bakit kailangan niyang magpanggap bilang ibang tao? Hanggang saan niya kayang magpanggap? Ano kaya ang magiging reaksyon nila pag nalaman nilang siya talaga ang totoong Celeste Madeline Grayson? Abangan sa susunod na kabanata.